Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang isa na namang nakakakilabot na kaso ng pang-aabuso na nangyari sa isang Pinay na domestic helper sa bansang Kuwait. Siya ay si Joanna Demafeli. Siya ay ng ibang bansa at iniwan ng kanyang pamilya na may pangakong babalik sa loob ng ilang taon na may sapat na pera para matulungan at mapabuti ang buhay ng bawat isa sa kanila. Ngunit 4 na taon ang lumipas, bumalik nga ito hindi upang tuparin ang kanyang pangakong iniwan sa pamilya, kundi bilang isang malamig na bangkay sa loob ng isang kahoy na kabaong. Dinanas nito ang isang nakakapanindig balahibong pang-aabuso sa kamay mismo ng kanyang mga naging amo. Ang nangyari kay Joanna sa Kuwait ay isa sa pinakanakakabiglang kaso ng pang-aabuso sa mga domestic worker na naitala. Siya ay pinukpok, pinahirapan ng kanyang mga amo at nang matapos mawalan ng malay, inilagay nila ang kanyang katawan sa isang freezer at sila'y tumakas sa ibang bansa at iniwan na lang siyang nagyayelo sa loob ng freezer ng higit sa 1 taon bago siya natagpuan. Ngayong araw ay samahan niyo akong himay-himayin ang kasong ito. Isang kwentong gumising ng galit ng publiko at nagbukas ng mga mata sa buong mundo tungkol sa karahasan at pang-aabuso na dinaranas ng ating mga kababayan sa iba't ibang bansa. At bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Noong 2 araw ng Pebrero taong 2018, dumating ang mga otoridad sa Kuwait City sa isang apartment para sana magsagawa ng isang eviction. Iniwan daw ng mga nakaraang nangungupahan ang lugar bandang huling bahagi ng taong 2016 kasama ang kanilang mga gamit. Mukhang normal naman ang lahat, pero habang sinusuri nila ang unit, napansin nila ang isang kakaiba. May isang malaking freezer sa isang sulok na nakasaksak pa rin kahit higit 1 taon na itong bakante. Dahil naman sa kuryosidad, binuksan nila ito pero ang kanilang nakita ay hindi nila malilimutan. Sa ilalim ng mga patong-patong ng yellow at frost ay isang malinaw na hugis ng isang katawan ng tao. Ito ay nakabaluktot at pilit siyang inipit sa maliit na espasyo. Pagkatapos makita ang katawan, kahit ang mga veteranong opisyal ay hirap pigilan ang kanilang damdamin, kaya naman sila ay napaiyak na lamang sa lugar. Dahil naman sobra itong nabalot sa yelo, inabot sila ng ilang oras bago nila makuha ang fingerprints nito para matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Nang tuluyang lumabas ang resulta, nakilala nila ang biktima na si Joanna Demafeli, isang 29 na anyos na Filipina domestic worker na hindi na makontak ng kanyang pamilya simula pa noong Setyembre taong 2016 dahil siya na pala ay kinakain ng yelo sa loob ng isang freezer. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon, ipinakita ng kanyang autopsy ang isang nakakatakot na lawak ng kanyang pinagdaanan. Ang kanyang katawan ay may mga matitinding palatandaan ng matagal at paulit-ulit na pang-aabuso. Maraming tadyang ang nabasag at ang kanyang pelvis at kidneys ay nagkaroon ng malubhang trauma. Ang mga palatandaan ng internal bleeding sa kanyang katawan ay nagpapakita na siya ay walang tigil na pinukpok bago siya tuluyang mamatay. May malinaw na palatandaan din na may nagtangkang saktan siya sa pamamagitan ng brutal na pagsakal. Sa mga oras na iyon, ipinakita din ng forensic evidence ang isang nakakakilabot na larawan, ang isang sistematikong pagpapahirap, isang malupit at walang habas na pang-aabuso na ginawa mismo ng kanyang mga sariling amo. Ngunit ang isang nakakakilabot na katotohanan ay nakumpirma ng mga otoridad na maaaring hindi papatay si Joanna nang ilagay ito sa freezer. Ang kanyang amo na kinilalang si Nader Esam Asaf ay kalaunan ay umamin sa pulis na inilagay niya si Joanna sa freezer noong ito ay nawalan na ng malay. Ibig sabihin ay maaaring si Joanna ay nagyelo hanggang sa ito ay mamatay na sa loob ng freezer.
Si Nadem Essam Assaf ay isang lalaking Lebanese at ang kanyang may bahay naman na si Mona Hasson ay isang babaeng Syrian. Kinuha nila si Joanna bilang kanilang live-in maid pero hindi nagtagal. Ginawa nila ang isang karumal-dumal na krimen sa kanila mismong katulong at tumakas sila mula sa Kuwait noong Setyembre taong 2016, ilang sandali lamang matapos nilang gawin ang krimen. Pero sino nga ba si Joanna at paano siya napadpad ng napakalayo sa kanyang tahanan para lamang humantong sa ganitong kalupit na wakas? Si Joanna Daniela Demafelis ay ipinanganak noong ika-24 ng Hunyo taong 1988 sa lungsod ng Iloilo dito sa atin sa Pilipinas. Siya ang ika-6 sa 9 na magkakapatid ni na Cristano at Eva Demafelis, isang mag-asawang magsasaka na nakatira sa isang payak na bahay sa Barangay Ferraris, Sara sa lalawigan ng Iloilo. Umuupa ang pamilya ng 2 ektaryang palayan na nagsilbing pangunahing pinagkukunan nila ng kita. Hindi man kalakihan pero sapat na iyon hanggang sa hindi na. Sa 9 na bibig na kinakailangang kumain, dumating ang mga panahon na sila ay nagkukulang na. Nag-aral si Joanna sa Sara National High School kung saan naalala siya ng mga guro at kaklase bilang masipag at laging inuuna ang iba. Madalas niyang ikwento ang kanyang mga pangarap, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Gusto niyang matulungan ang kanyang mga kapatid na maabot ang kanilang mga pangarap at umaasa siyang balang araw ay maiaangat niya ang kanyang mga magulang mula sa kahirapan. Ang pangarap niya ay simple lamang. Yun ay tumulong para maiangat sa kahirapan ng kanyang pamilya. Pagkatapos makapagtapos ng high school, hindi na nagpatuloy sa kolehiyo si Joanna. Sa halip ay agad siyang nagtrabaho para suportahan ang kanyang pamilya. Noong taong 2013, siya ay nakahanap ng trabaho bilang isang housekeeper sa kanilang mga kamag-anak sa Parañaque sa Metro Manila. Katamtaman ang kanyang naging sahod pero kahit ganoon, mabait ang kanyang mga naging amo kaya naging masaya doon si Joanna. Madalas niyang ikwento ang mga panahong iyon na may ngiti habang ikinukwento ang init ng pagtanggap ng pamilyang naging amo niya. Pagkatapos noon, dumating ang isang matinding sakuna. Noong Nobyembre 2013, tumama ang Super Typhoon Haiyan na mas kilala sa Pilipinas bilang Yolanda. Isa ito sa pinakamalakas na bagyong naitala na pumatay ng mahigit 6,300 na tao at iniwan ang mahigit 28,000 sugatan. Milyon-milyon ang naapektuhan sa iba't ibang lalawigan at kabilang dito ang pamilya ni Joanna. Nawasak ang kanilang bahay, nalunod ang mga palayan na ilang buwan nilang pinagtrabahuan at tuluyang nabura ang kanilang buong ani. Wala nang mabenta sa mga ito, nawasak ang kanilang tirahan at di nagtagal ay unti-unting nalugmok sa utang ang pamilya. Nangutang sila sa iba't ibang mapagkukunan para lang mabuhay at masimulan ang pag-aayos ng kanilang mga nawala. Dahil dito, hindi naging sapat ang sahod ni Joanna bilang housekeeper para sa patong-patong na gastos ng kanyang pamilya. Ang buong layunin niya ay tulungan ang kanyang pamilya pero ngayon ay lubog sila sa utang na tila walang katapusan. Dahil dito, ginawa niya ang isang desisyong babago sa takbo ng kanyang buhay. Para sa maraming Pilipino na may payak na pamumuhay, ang pagtratrabaho sa ibang bansa, lalo na sa Middle East, ay ang nakikitang pinakamainam na pagkakataon para sa isang mas maayos na kinabukasan, lalo na para sa kanilang mga pamilya. Ang sahod ng mga domestic worker kasi sa mga lugar tulad ng Kuwait at Saudi Arabia ay maaaring 10 beses na mas mataas kaysa sa kinikita dito sa Pilipinas. Kaya naman, sa tala noong taong 2016, mahigit 2,240,000 Pilipino ang nagtratrabaho sa ibang bansa at 56% sa kanila ay nasa Middle East. Alam na alam ni Joanna ang mga panganib dahil karaniwan na ang mga kwento ng pang-aabuso, pananamantala at maging pagkamatay ng mga overseas Filipino worker. Bago siya gumawa ng desisyon, binalaan din siya ng kanyang pamilya dahil sa mga kwentong naririnig nila tungkol sa mga kasambahay na sinasaktan, inaabuso
o pinapatay ng kanilang mga amo sa kalayuan. Pero kahit sa kabila ng mga ito, naging buo ang loob ni Joanna na tahakin ang landas na ito. Anya sa kanyang mga magulang ay ilang taon lang daw naman siya doon at para lang mabayaran ang mga utang nila at maibangon muli ang kanilang buhay. Kaya naman, nang makita ang kanyang determinasyon, pumayag na rin ang kanyang pamilya. Pinagsama-sama nila ang kanilang pera para mabayaran ang mga bayarin sa recruitment agency at bago siya umalis, ibinahagi din ni Joanna ang kanyang mga plano. Ayon sa kanya ay gagamitin daw niya ang kikitain niya hindi lang para mabayaran ang utang kundi para ipatayo muli ang kanilang bahay. Aayusin ang mga palayan at pag-aralin ang kanyang mga nakababatang kapatid. Gusto daw niyang magkaroon sila ng mga oportunidad na hindi niya naranasan. Noong Mayo taong 2014, sa wakas ay sumakay si Joanna sa eroplano papuntang Kuwait. Kaunti lamang ang kanyang dala, ilang damit, ang kanyang mga dokumento at pusong puno ng pag-asa. Inilagay siya ng agency sa kanyang unang amo sa ilalim ng 2 taong kontrata. Sa panahong ito, paminsan-minsan ay nakikipag-ugnayan pa siya sa kanyang pamilya pero humigit kumulang 3 beses lamang. Bawat tawag ay tumatagal ng 7 hanggang 10 minuto at sa mga tawag na iyon, hindi siya kailanman nagreklamo o nagbanggit ng anumang problema. Nang matapos naman ang kanyang kontrata sa kanyang unang amo noong taong 2016, pinili ni Joanna na hindi muna umuwi dahil hindi patuloy ang bayad ang kanilang mga utang. Hindi naman nagtagal, nakahanap siya ng bagong amo sa pamamagitan ng kanyang agency. Sila ay isang mag-asawang nakatira sa isang apartment sa Ashab District ng Kuwait City at sila ay sina Nader Esam Asaf at Mona Hosson. Pero lingid sa kaalaman ni Joanna, dito na pala magsisimula ang malaimpyerno nitong buhay. Sa simula pa lang ay may Malina, isang kapwa Pilipinong manggagawa na nakatira sa parehong gusali ang naging kaibigan ni Joanna. Sa kanilang mga kwentuhan, ikinwento ni Joanna na pakiramdam daw niya ay palagi siyang binabantayan habang nasa loob siya ng apartment. Inamin din daw niya na sinisimula na siyang pisikal na parusahan ng kanyang mga amo. Siya daw ay sinasampal, sinasaktan at naghahanap ng dahilan para siya ay saktan ng mga ito ng labis. Pagsapit naman ng Setyembre taong 2016, lalo pa daw lumala ang kanilang pang-aabuso. Ikinwento ni Joanna sa kaibigan niya na walang tigil daw siyang pinupukpok ng mag-asawa at madalas ay walang tamang dahilan. Pinagbabawalan din daw siyang lumabas ng apartment kahit anong mangyari, kaya naman pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na i-report ang pang-aabuso ng mga ito sa Philippine Embassy pero sa kasamang palad, tumanggi si Joanna. Natatakot daw siya sa kanyang mga amo at natatakot sa maaring mangyari kung magre-report siya. Sa pareho namang buwan, nagawa niyang makipag-ugnayan sa kanyang kapatid na si Griselda sa Pilipinas. Bahagya din niyang binanggit ang kanyang pagdurusa pero halatang pinagaan niya ang pagkukwento dahil ayaw niyang mag-alala ang kanilang mga magulang. Sa isip-isip ni Joanna ay babalik din siya sa Pilipinas sa taong 2018 at matatapos din ang kanyang paghihirap. Ang tawag ni Joanna na iyon sa kanyang kapatid noong Setyembre taong 2016 ang naging huli nitong pagtawag sa kanyang pamilya. Lumipas ang mga araw at buwan at wala na silang balita dito kaya lalo pang nabahala ang kanyang pamilya. Dati ay nakakatawag pa daw ito sa kanila kahit 1 beses bawat 1 buwan pero ngayon ay hindi na daw maabot ang kanyang numero. Ang mga social media account niya kung saan hilig niyang mag-post ng mga larawan ay nakapagtatakang burado na ito. Dahil dito, nakipag-ugnayan ang pamilya niya sa Overseas Workers Welfare Administration at Philippine Overseas Employment Administration para humingi ng tulong. Sinubukan ng mga ahensya na hanapin si Joanna sa pamamagitan ng recruitment agency niya na Our Lady of Mount Carmel Global E-Human Resources Incorporated pero ang kanilang natuklasan ay bumigla sa mga ito. Ang lisensya kasi ng kanyang agency ay na-revoke na noong pang-Hunyo taong 2016. Nang subukan nilang hanapin ang dating mga administrator nito, sila ay nabigo.
Sa record naman na nakita nila ay natapos na ang unang kontrata ni Joanna at wala ng record ang agency sa sumunod na kontrata nito. Ayon naman kay Labor Secretary Sylvester Bello III, na-report si Joanna na nawawala pa noong Enero taong 2017 at iniabot ang ulat na ito sa Filipino welfare official sa Kuwait pero wala daw silang ginawang aksyon. Wala ding nangyaring investigasyon at pinabayaan lang ng mga opisyal ang ulat. Sa halos 2 taon, pinilit ng pamilya ni Joanna na tiisin ang matinding kawalang katiyakan at hindi nila alam kung buhay o patay ba ang kanilang anak. Sa lahat ng panahong iyon, nabigo lang sila ng mga taong dapat sana'y tumulong sa kanila. Pero nang sa wakas ay natuklasan ang apartment sa Kuwait City kung saan isinilid sa isang freezer si Joanna, ang nakita ng mga investigador ay hindi lang simpleng pagpatay. Ito ay sinadyang pagtatakip ng isang karungmal-dumal na krimen. Nang imbestigahan ng mga otoridad sa Kuwait, natuklasan na ang amo ni Joanna ay tumakas sa Kuwait noong Nobyembre 2016 pero bago sila tumakas ay sinubukan nilang burahin ang bakas ng kanilang ginawa. Noong 2 araw ng Nobyembre taong 2016, nag-report sila sa Kuwait Immigration Authorities na umalis umano si Joanna nang hindi nagpapaalam para lang may paliwanag sa biglaang pagkawala niya. Pagkatapos noon, ng ibang bansa ang mag-asawa upang takasan ang krimeng ginawa nila sa Kuwait. Mahigit 1 taon naman ang nakararaan ay nagsampa ng eviction case ang landlord ng mag-asawa sa inuupahan nilang apartment sa Kuwait dahil sa hindi umano nila pagbabayad ng renta. Kaya naman, nang makuha ng landlord ang court order para pumasok sa abandonadong apartment, doon tumambad ang isang walang awang krimeng itinago ng mahabang panahon. Sa tulong naman ng Interpol, inilunsad ang malawakang international manhunt at kalaunan ay naaresto ang parehong suspect sa Damascus, Syria noong Pebrero taong 2018. Ipinadala pabalik si Nader sa Lebanon para sa paglilitis habang si Mona naman ang kanyang may bahay ay nanatili sa kustodiya ng Syria. Sa investigasyon naman ay lumitaw ang isang nakakakilabot na katotohanan. Ang sariling ina ni Nader na bumisita sa mag-asawa sa Kuwait ay nagbigay ng isang nakakakilabot na testimonyo. Ibinunyag niya na nasaksihan daw niya ng paulit-ulit ang pananakit ni Mona kay Joanna. Sinasampal ang kanyang mukha, hinahawakan sa buhok at pinapalo ang ulo sa pader habang nakikita nitong nagmamakaawa daw si Joanna na tigilan na iyon. Ayon pa sa ina ni Nader, halos araw-araw daw ang pang-aabusong ginagawa kay Joanna at hindi daw ito kaya ng kanyang konsensya kaya naman ito ay umalis. Kalaunan naman ay inamin ni Nader na siya ang naglagay kay Joanna sa freezer at ayon pa sa kanyang pahayag, naging adik daw si Mona sa pagpapahirap sa kanilang kasambahay. Nagpatotoo rin ang mga kapitbahay sa pang-aabuso at sinabi nilang naaalala daw nilang may mga naririnig silang mga pagsigaw o sumisigaw kasunod ang malalakas na tunog ng pagbabangga. Pero ang tanong, bakit walang nakialam at bakit nanatili si Joanna doon? Ang sagot ay nasa sistemang tinatawag nilang kafala sa Kuwait. Sa Kuwait at iba pang Gulf states, ang mga migrant worker ay nakadepende sa kafala system. Ito ay isang sponsorship program na nag-uugnay sa visa at legal na status ng manggagawa direkta sa kanilang amo. Sa ilalim ng sistemang ito, hindi pwedeng magpalit ng trabaho, umalis ng bansa o tumakas mula sa abusive na bahay nang walang pahintulot ng amo. Kung tatakas si Joanna, maituturing siyang isang iligal na manggagawa. Mawawala din ang residency permit niya at maaaring maaresto at madeport siya. Epektibong nakatrap ang sistemang ito sa mga manggagawa sa kanilang mga amo na lumilikha ng malaking kapangyarihan para sa mga employer na abusuhin at pagsamantalahan ang kanilang mga empleyado. Kaya naman, ang mga kapitbahay na nakarinig sa pagdurusa ni Joanna ay walang magawa ng walang pahintulot ni Nader at Mona. Tiniyak ng kafala system na wala talagang matatakbuhan si Joanna at hindi daw siya natatangi. Sa loob lamang ng taong 2017, nakatanggap ang Philippine Embassy sa Kuwait ng halos 6,000 na reklamo ng pang-aabuso mula sa mga Pilipinong manggagawa
kabilang ang pisikal na pananakit at panggagahasa. Isa si Joanna sa marami, pero ang kanyang kamatayan ang naging simbolo ng sirang sistemang ito. Nang marinig naman sa Pilipinas ang balita ng pagkamatay ni Joanna, nagdulot ito ng pambansang galit at ang mga kapamilya niya ay bumagsak sa pagkabigla nang marinig ang detalye. Nanghingi ang publiko ng hustisya at agad namang tumugon ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag din niyang pambansang kahihiyan ang pagkamatay ni Joanna at nag-anunsyo ito noon ng agarang pagbabawal sa pagpapadala ng mga Pilipino sa Kuwait. Nag-alok din siya noon ng libreng biyahe pa uwi para sa humigit kumulang 10,900 na Pilipinong lampas na sa kanilang visa sa bansa. Kahit hindi naapektuhan ang halos 250,000 na Pilipinong may valid na work visa, kung saan 60% ay mga domestic worker, nagpadala ito ng malakas na mensahe. Ani Duterte, hindi alipin ang mga Pilipino. Dumarating sila sa inyong bansa na malusog, masaya at puno ng pag-asa. Hindi sila dapat bumalik na patay at durog ang katawan. Noong ika-16 naman ng Pebrero taong 2018, dumating ang mga labi ni Joanna sa Maynila. Bumagsak sa iyak ang kapatid niyang si Jessica habang hinahawakan ang kahoy na kabaong na ibinababa mula sa cargo bay. Kinabukasan, nakarating ang kanyang kabaong sa Iloilo kung saan sinusuntok ni Eva, ang ina ni Joanna, ang kabaong habang umiiyak ng walang tigil. Nakaputing damit ang pamilya na may nakasulat na Justice for Joanna de Mafelis at dumalo din ang mga opisyal ng gobyerno sa libing pati na ang dating Pangulong Duterte. Noong ika-3 araw naman ng Marso taong 2018, inilibing si Joanna sa kanyang bayan, ang lugar na pinangarap niyang balikan. Masaya at maunlad, kasama ang pamilya na sa wakas ay nakalaya na sa utang. Tungkol naman sa mga pumatay sa kanya, noong unang araw ng Abril taong 2018, hinatulan ng Kuwaiti Criminal Court sina Nader Assam Asaf at Mona Hosson na guilty sa murder at hinatulang mamatay sa pamamagitan ng bitay. Pero dahil parehong tumakas sa Syria, sila ay hinatulan ng absensya na ibig sabihin ay hindi maipapatupad ang hatol at dahil hindi sila mapipilitang bumalik sa Kuwait, bawat isa ay hinatulan sa kani-kanilang bansa. Noong Setyembre taong 2019, hinatulan ng isang Syrian court si Mona ng murder at pinatawan ng 8 hanggang 15 taong pagkakakulong lamang. Ang kaso naman ni Nader sa Lebanon ay matagal bago na kumpleto. Hanggang sa taong 2023, nagpatuloy pa rin ang kanyang trial at kahit hanggang ngayon ay wala pang opisyal na hatol na naiaanunsyo. Humiling naman ang Kuwait ng kanyang extradition pero tumanggi ang Lebanon na isauli siya kaya habang hinatulan siya ng Kuwait ng kamatayan, ito ang realidad. Si Mona ay nasa kulungan at maaring makalaya kapag ito ay tumuntong sa edad na 40 o mahigit pa. Si Nader naman ay ang kanyang kapalaran ay nananatiling hindi alam hanggang ngayon. Ang biktima nilang si Joanna de Mafelis ay hindi ang unang overseas worker na namatay sa kamay ng isang abusive employer at maaring hindi rin siya ang huling makakaranas ng ganitong kapalaran. Ang mga kaso kasing tulad nito ay patuloy na lumalala hindi lang sa Middle East kundi sa buong mundo. Kamakailan lang ay ibinahagi din namin sa inyo ang isang kwento ng isang Indonesian na katulong na kinilala nating si Noor na dumanas din ng matagal na pagpapahirap kabilang ang pagkasira ng 6 niyang ngipin sa harap dahil sa tangkang pagtanggal gamit ang isang plies. Ang mga kasambahay na ito ay umaalis sa kanilang mga tahanan na puno ng pag-asa, dala ang mga pangarap ng kanilang pamilya. Tinitiis nila ang lungkot, pangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay at hirap ng pagtratrabaho, lalo para sa pagkakataong makabuo ng mas magandang kinabukasan. Ngunit sa halip na seguridad at pagkakataon, may ilan na napapasok sa mga sitwasyong puno ng takot at pang-aabuso. Mga lugar kung saan nawawala ang boses nila, nawawala ang karapatan nila, at unti-unting nawawala ang pag-asang minsan nilang pinanghawakan.
At dyan nga ulit nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kwento ng pang-aabuso sa kapangyarihan, walang awang pagpapahirap at sistemang pumayag na mangyari ang lahat ng ito. Isang kwento ng isang babaeng umalis ng bansa, dala ang pag-asa at pangarap para sa kanyang pamilya, ngunit nauwi ito sa isang hindi malilimutang trahedya. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito, ay huwag mong kalimutang i-comment sa ibaba ang iyong saloobin at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.